Hello guys, hello Leo, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Leo. Alamin natin Leo kung ano ang mensahe, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay tungkol sa pera, trabaho, negosyo, travel, tangible, worldly things, financial, okay, physical things. Leo, ang galing, wow. Okay, wow. So Leo, nakikita ko sa'yo dito na sobrang ganda ng money energy mo ngayong buwan ng October. So ano ba yung ibig sabihin? Yung storm warning dito is parang inihahanda ka or pinapaghanda ka ng universe kasi yung kung anong lacking, kung anong medyo hindi magandang situation sa'yo ngayon sa usaping pera, ay posibleng magkakaroon ng balanse. So, etong storm warning, number 10 na siya. 24-6 balance. Balance din yung 22 kasi 4. So, ibig sabihin niya, tapos na. Kung halimbawa, for the past 10 days, 10 weeks, or pwedeng 10 years, 10 months, hindi naging maganda, hindi naging stable, hindi naging balanse yung financial mo, sinasabi sir dito ng yin and yang, na tapos na. It's a positive ending. Tapos na eh. Tapos na. Parang yung mga delays ay tapos na. Yung mga financial scarcity, yung mga confusion, alam mo yung ganun. Kasi, okay, may mga pinto na nagsara. May mga pinto sa buhay mo, gateway, financial gateway na siguro hindi nagbukas kasi hindi yun para sa'yo. But merong mga unexpected dito na opportunities na pwedeng magbukas para sa'yo lang, or pwedeng magbigay sa'yo ng chances, or start over, parang fresh start, diba? So, comment down below if you're resonated. Okay, protection. Wow, so rest. So, nakikita ko sir dito, pareho lang yung mensahe ng Leo tsaka yung Cancer. So, kung may Cancer energy ka, or yung asawa mo, boyfriend, girlfriend, pwedeng resonated kayo sa bawat isa. So, nakikita ko sir dito na parang sinasabihan ka ng ating spiritual helpers dito na huwag kang masyadong mag-alala Leo kasi like ngayon, habang nanonood ka siguro, iniisip mo yung mga bills mo, yung mga dapat mong bayaran, yung mga susunod pa, huwag kang mag-alala. Okay, you are protected. Ikaw, yung loved ones mo, yung possession mo, yung kayamanan mo, yung trabaho mo, kung wala ka namang kayamanan, may trabaho ka, are safe and protected ka ng ating universe. So, hindi ka dapat nag-aalala. So, ang gagawin mo ngayon is magpahinga ka lang. Okay? Or what I mean is, hindi yung magpahinga talaga na hindi na kumayod, but let go, let God, let it flow. Basta alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung best mo. Okay, kung naniniwala ka sa Panginoon, isipin mo na kung ginawa mo na yung best mo, bahala na yung Panginoon na gumawa ng the rest, diba? So yun. And at the same time, Leo, paminsan-minsan, kailangan mo rin ng pahinga ngayong October. Huwag kang masyadong workaholic. Okay? Masyado kang hardworking. So, kailangan mo rin magpahinga. Okay. So, dito rin, sinasabi ng bara sa'yo na, Leo, be careful. Yun. Maging careful ka lang kasi posibleng sa buwan na to, makatagpo ka ng mga kakompetensya. If may negosyo ka, pwedeng yung negosyong ginagawa mo is gagayahin ng iba. Pwedeng kung ano yung bestseller mo sa yung negosyo, ay yun din yung gagayahin ng iba. So, be careful. Sa trabaho, ganun din. Mag-iingat ka dahil pwedeng maka-encounter ka ng mga taong mahilig sumipsip sa kanilang employer, mahilig pumapel,
yun ang kailangan mong iwasan. And umiwas ka din sa mga kompetisyon na yan, or pwedeng sa mga debate, pataasan ng pride, or especially kung ikaw ay empleyado, huwag kang masyadong padadala sa kung anong naririnig mo sa paligid. And at the same time, huwag kang makikipag-argumento sa iyong employer, sa iyong boss. Okay? Dito din sa High Priestess, makinig ka din sa sinasabi ng iyong intuition, kasi yung intuition natin ay hindi tayo niyan ipapahamak. Okay? Makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. And yun na nga, yung 8 of Cups dito, if hindi mo, isipin mo ngayong buwan ng October para makaiwas ka sa stress or sa kung ano man na issue, pag hindi siya magmamatter 5 years from now, wag mo na lang bigyan ng pansin. Ignore mo na lang, parang ganun. And sinasabi ng Barasay dito na itong 8 of Cups, as much as possible, since money itong pinag-uusapan natin, huwag kang maging emotional, lalo na sa usaping pera. Okay? So, kung pera, pera lang. Kung emosyon, emosyon. Okay? Let go, let God, let it flow. Ignore, reject yung mga distraction sa paligid mo, or yung mga bagay-bagay na nakakapasira nasisira yung diskarte mo. King of Cups and Ten of Cups, yun na nga, sabi ng Barasay dito, kalma ka lang, diba? Kailangan mong kumalma, kailangan mong isipin na may pamilya na umaasa sa'yo, kailangan mong isipin na, like, for example, may trabaho ka ngayon, so if makakuha ka ng debate, kompetensya, lalo na kung mataas yung posisyon sa'yo, pwede kang mawala ng trabaho. So, ang hirap humanap ng trabaho ngayon, especially magtatapos yung taon, Christmas season, so sinasabi ng Barasay yun na kalma lang, okay? Kailangan mong kumalma, kailangan mong isipin na mas importante yung trabaho kaysa sa emosyon mo. Sa ngayon lang. Oh, okay, baka sabihin mo, okay, honor yung emotion, pero once na nakakuha ka ng problema, ikaw din yung mahihirapan. Okay? So yun, Warrior of Wands, lumaban ka lang. Ilaban mo. Okay? Lumaban ka sa kung ano yung tugtog, kung ano yung music ng universe ngayon, yun din yung isayaw mo. Okay? And nakikita ko yung 9 of Swords dito. So kung ano man itong financial issues na dala-dala mo sa ngayon, na kinakatakutan mo, yun na nga, huwag kang mag-alala kasi protektado ka ng universe kasama ang buong pamilya mo. So, dito, nakikita ko hindi ka masyadong makatulog dahil marami kang iniisip kung saan mo kukunin yung ganito, ganyan. Yun na nga, take a rest. Okay? And Ace of Cups, sinasabi sa'yo, tapos 3 of Cups na may posibleng bago matapos yung taon, or pwedeng bagong matapos yung October, may pagkakataon ka na makapag-celebrate. So, posibleng, or pwedeng first week ng October, pwedeng nakikita ko yung sarili mo na nag-e-enjoy ka, nagse-celebrate ka, masaya, or may okasyon. Okay? Thank you guys. Bye!